So what's up, kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Eco Drive, Laredale branch para sa update natin. At meron tayo nakita rito na e-bike. So baka trip nyo yung mga ganitong e-bike, no? So available sila at napakaangas na ito. Ito ay isa sa mga ADV ni Eco Drive. So ito nga pala ay Blitz 2000 ADV. So tara, samahan nyo ako. Alamin natin yung specification nito at yung presyo niya. Kung sulit nga ba ngayon 2025, so tara, walk around na natin. Ayos na ayos yan. Let's go, it's time to be the GOAT. It's time to enter God mode, man, let's get it going. I wanna be the greatest, energy is overflowing. I know I'm stoking the fire, my desire's taking over, not tired, I'm inspired, rewired. I know just what is required, my brain knows how to decipher. The message is looking brighter, already paid up the piper. My game is getting much tighter, I feel my body on fire, Now it's game time, all the practice to prepare for this main time. So yun na mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang e-bike na to, ito ay nagkakahalaga ng 68,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din sila sa installment, ilalagay ko din dyan yung regular plan and yung zero interest nila. So para at least meron tayong reference para kung gusto nyo kumuha ng ganitong e-bike, alam nyo na ang gagawin nyo. So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? At para doon sa mga gustong bumili, puntahan nyo na lang dito sa may Eco Drive Laredale branch. Okay? So, pwede nyo rin akong i-PM para at least ma-transfer ko kayo sa marketing nila. So, ayun, sa tingin nyo, sulit nga ba? Comment nyo naman yun sa baba. At para sa mga nakagamit na ng ganito, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa e-bike na to? Ayos na ayos yan, di ba? I could do anything, that's my baseline. Go ahead and do you, I'ma make mine. You gon' read me in the headlines. Always go up, I don't know a decline. On the glow up, getting better with time. Yeah, I'm about to hit my prime. The air is filled up with suspense. We've got our dreams, we must defend. And we know what we represent. So we'll keep fighting till the end. So yun nga mga best, no? So sa mga naghahanap ng mga e-bike, so isa to sa mga e-bike dito na natipuhan ko kasi akala ko talaga motorcycle yung itsura niya. Sa looks niya pa lang dito sa front, gusto ko yung itsura niya, napaka-aggressive. Talagang ADV style yung datingan niya. Tapos sa gulong, meron tayo rito parang dual sport na rin. Pero palitan nyo na lang din yung kanyang tires ng dual sport. Kasi naka CST tires na rin naman to. Goods na rin siya. Tapos sa presyo niya na 68,000. Napaka-goods niya. So sa itsura pa lang, di ba, panalo ka na rito sa specs niya. Goods na goods tayo rito. So tingnan nyo naman, meron tayong malapad na gulay board dito. Magandang dash panel. Okay? Kita nyo naman yan. Tapos sobrang sensitive din na ito. Na-try ko kanina. Kaya talaga nag-activate siya pag kinagalaw siya. So nagustuhan ko rin dito, meron siyang bracket dito. Di ba? And then, yung TLG niya, di ba? Yun yung brand na itong isang e-bike na to. Tapos sa gulong niya, na napakalaki ng disc brake niya ito. Tapos yung side stand niya, tingnan nyo naman, napakakapal ng side stand na ito. Di ba? Kung aangkas ka naman, meron tayong tapakan dito para sa OBR natin. And napaka-premium nung TLG natin dito. Naka-emblem din siya. Ang ganda rin ng itsura ng kanyang design para sa kanyang logo. Ayan. Future driving. Ayan. So, sa taillight, okay din. Goods na goods pang ATV style din. Tapos meron din tayo ritong sandalan kapag meron tayong angkas or OBR, di ba? So, dito rin meron din tayo rito na utility hook. May USB charging port din tayo rito. Malalim yung kanyang side pocket. Ayan. Tapos naka-keyless and meron din tayo rito na disuse. So, sa upuan, sobrang lambot din. At nagustuhan ko din dito, sobrang laki. Sobrang laki ng kanyang compartment dito. Sobrang lalim na ito. So kung marami kang kailangan bitbitin or ilagay dito, goods na goods siya. Okay? So ngayon, side stand natin, tingnan natin ang kanyang itsura kapag sina-side stand na. Ayan, mukhang goods naman siya.
Tapos 5 to ang ating height. Tingnan natin kung abot na natin siya. Hindi ba siya ganun ka bigat? Ayan. So pag inuusog ko siya parang mabigat. Pero kapag inupuan na natin, abot na natin. Ang komportable lang niya. Meron nga rin pala tayo rito na windshield para at least dun sa hangin, di ba? Ang ganda pa ng itsura ng panel na ito. So, sa turning radius, malawak din. Kita nyo yan. Tapos pag umangkas na tayo rito or naka-rides na tayo, ganyan itsura natin. Malawak din yung ating legroom, yung ating gulay board, sobrang lawak din niya. Yan, ganyan itsura natin. Hindi rin siya madulas. So, sa shock niya, ayan, siguro ganito talaga yung shock ng mga e-bike, no? Dahil nga, hindi naman sila yung talagang shock na katulad ng sa motorcycle. Ayan. So, ganyan itsura natin. Ang cool, di ba? Ganyan. Sobrang komportable lang. Tapos kapag may angkas ka pa, ang luwag din ng ating OBR dito. So, ayun, sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong e-bike? Comment nyo naman yan. Yung kanyang presyo, nandiyan, nakita nyo naman na 68,000 para sa ganitong e-bike. Ayan. So, goods na goods siya. Sa center stand natin, meron din siyang center stand, syempre. Okay, sa brake nga pala niya, malakas din. Ayan, napaka-easy lang niya ang center stand. Ayos. So, yun na nga sa lahat ng mga naghahanap na ito at nagtatanong, ito nga po ay e-bike, okay, or electric bike. So, ngayon, ikutan natin, walk around natin para at least meron kayong idea ano nga ba yung kabuuan. O, tara, walk around na natin. Ayos na siya. So, yun na nga, sa kanyang front, meron tayo ditong windshield. Ayan nga pala yung presyo niya, sa mga hindi pa nakakakita ng presyo. Ayan. So, meron tayong windshield dito. Ang ganda ng emblem nito, letter T, tapos meron siyang V sa baba. Ayan. Ayan, itsura niya. So, hindi naman siya adjustable, pero dito sa side, meron tayo rito parang carbon fiber finish. Dito sa baba, meron tayong scooter na nakalagay, 85, may decal siya rito. And yung ating color ay gray. Tapos dito sa kanyang headlight, ito talaga yung gusto ko rito eh. Yung headlight niya na naka-projected lamp. Meron tayong daytime running light dito, may kulay gray dito sa loob. Smart light nakalagay rito. And then meron na rin tayo rito ang crash guard dito sa side. So kung gusto niyo magdagdag ng mga mini driving light, pwede rito. Hindi na kayo mag-iisip ng kung saan nyo pwedeng ilagay yung mga mini driving light. Pwede din sa baba, pwede dito sa taas, di ba? Ganyan ang itsura niya. So, naka-telescopic fork tayo rito. May rubber boots din tayo rito. May tail G dito. Yung disc brake niya talaga sobrang laki. Ito yung nagustuhan ko rito eh. Yung kanyang disc brake. Ayan, naka-single pot caliper din tayo rito. CST tires to ah. And then, yung size nga pala ng gulong ay 90 by 90 by 12. Ayan. So, tubeless na rin ang tires niya. Sa mga nagtatanong, ito yung itsura ng mugs. Kaya yung itsura ng mugs. Maganda rin yung mugs niya. Ayan. Diba? Ayos, no? So, sa side, meron tayong nakalagay dito na tail. Ito itsura. And then, meron tayong ganyan. Pero may ilaw naman to. So, buksan natin yung ilaw para at least malaman natin. Pero ito nga pala, yung kanyang dashboard. Ayan. So, meron siyang speed na hanggang 1 to 3. Ito yung mode niya. Ayan. So, kung ano na kayo, activate na kayo, pipindutin nyo yung park. Okay? Tapos, nakalagay dito, kilometers na. So, kung magre-ready ka na. Okay? Pero kung hindi, para at least safety, ayan, i-park nyo. Okay? Baka kasi mamaya biglang umandar siya. So, naka-on yung ating mga headlight. Okay? Ayan. Hazard. Meron tayong hazard. Ito mga ano niya, switches niya. Tayo rito, on and off na kanya park light, headlight, electric starter. Meron tayo rito. High and low. Ayan. Flasher. Ayan, flasher. Okay. High and low. Ayan. So, meron tayong signal light. Then, busina. Malakas din yung busina niya. Parang pang motorcycle din talaga yung datingan niya. So, makita natin dito, yan, yung speed niya, yung mode niya, yung kilometers. Ayan. Tapos meron tayo rito na kulay gray. Switches niya, ganda rin yung throttle, sobrang smooth lang din.
Tapos, ano, ang kapit niya. Front brake, ang lapad ng lever. Rear brake natin dito, ang lapad din niya. Napaka-smooth lang din. Ayan. So, ito nga pala, keyless and disusi siya. Okay? So, meron tayo rito USB charging port. Malalim yung kanyang side pocket. And then, dito nga pala sa side na to, yung ating charger. Ayan. Then, charge. So, yung ilaw, ito yung tsura. Ganda ng ilaw, di ba? Ayan, ang angas ng ilaw. Signal light niya. Okay? So, meron din palang ilaw dito sa side para makikita tayo sa gilid na pagliliko tayo. Meron din tayo rito. Ito yung signal light naman dito. Ang ganda ng animation niya rito. Diba? Tapos ito yung pinaka-taillight niya. Ayan, ang laki din, diba? Ang ganda ng itsura nito. Kaya sabi ko, iba-vlog ko siya nung nakita ko. Ayan, ang ganda ng animation, diba? So, sa USB naman niya, meron siyang kulay, may ano siya, ilaw. Kulay tuloy yun. So, yun lang naman. Okay, para at least malaman nyo yung tsura. And ito naman yung kanyang remote. Ayan. Ganda ng remote, no? Ito yung susi niya. Okay, yung pinaka-susi. Ayan. So, meron tayo rito ang utility hook. Ganda ng part dito. Diba? Parang carbon fiber, eh, no? Tapos meron tayo rito na footboard na malawak. Tapos ito, mukha siyang metal tingnan dito. Ayan, hindi siya madulas. Tapos meron tayong tail G rin dito. And dito sa ilalim, meron din tayong tail G dyan. Kulay gray din. So, dito sa side, may 85. Itong emblem, ang premium tingnan. Yung upuan, sobrang lambot din ng upuan nito. Makapal din yung foam na ginamit. Then dito rin sa atin, yan. Kung sasandal yung ating OBR, pwedeng sumandal dito. Tapos solid yung ating grab bar dito. Ayan. Ito yung itsura ng ating compartment. Sobrang lalim niya. Ito naman yung ating side mirror. Sobrang ano din niya, oh. Laki din ng side mirror niya. Diba? Ang lapad din. Tignan nyo naman ang lalim, oh. Lalim ng kanyang compartment. Goods ka na rito kung mamamalengke ka, diba? Goods na yan talaga. And dito naman sa side, ito, meron tayong triple pack caliper. Ayan. Tapos naka-disc brake din tayo rito. Naka-tubeless na rin. 90 by 90 by 12 yung kanyang tires. CST na rin yan. And meron din tayong dual shock dito. Adjustable din naman siya. Ayan. So, ang ganda rin ng fender. May plate light din tayo rito. Ayan, o. So, siguro nilalagyan din to or nire-register din siya. Mukhang mabilis tong e-bike na to. Meron din tayo rito plate light. Ayan. Ito rin sa side. Ayan, itsura natin. Ang ganda. So, tingin ko, nandito yung battery niya. Dito sa side na to. Ayan. Kasi wala rito sa compartment niya. Pero yun na nga, sa lahat ng mga gustong kumuha, puntahan nyo na lang dito sa Eco Drive Laredale branch para sa mga ganitong e-bike. Okay? Hindi ako sanay na magtawag ng e-bike. Madalas ako motorcycle. Pero yun na nga, available sila rito ng ganitong unit. So, ayos na ayos siya. So, ano mga best, no? Ito na ba ang e-bike na bagay sa'yo? So, kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sila laging tatandaan wala sa brand ng motor or e-bike ang itatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Shop. Maraming salamat sa inyo. Babush. Aha.